Celebox. Sa mata ng lahat, si Soline Marier Navarro, bunso ng mga Navarro, ay palaban at walang inuurungan. Pero sa likod ng lakas ng loob ay isang pusong matagal nang nagtatanong, sino ba ang ama ng kanyang mga anak? I'm pregnant and I have no idea who the father is. Samantala, si Kalion Dos Orven, 33 years old, CEO ng Orven Corp, business genius at mortal na karibal ng Navarro. Pero sa isang iglap, isang lap dance there sa isang bar ang nagbago ng lahat. You drugged me and kidnapped me just to talk? Magkaibang mundo na pinagtagpo ng tadhana. Pero paano kung ang isang simpleng dare ang maging simula ng buong kwento nila? Isang gabing hindi inaasahan, isang lihim na matagal nang gustong mabunyag, at isang tanong na kay tagal nang naghihintay ng sagot. Handa ka na bang malaman kung sino ang ama? Ating tunghayan ang isa na namang kwento ng pag-ibig na inihahandog ng Inday Siren. Sa isang high-end rooftop bar sa Bonifacio Global City, umiikot ang mga ilaw na neon habang tumutugtog ang upbeat remix ng isang 90s love songs. Ang mga baso ng tequila at cocktails ay nagtataasan, habang ang mga tawa ng magkakaibigan ay humahalo sa musika ng gabi. Sa gitna ng kasiyahan, isang babae ang agaw pansin, hindi dahil sa kanyang suot na backless emerald green dress, kundi dahil sa aura niyang, "Huwag mo kong kantiin kung ayaw mong masaktan." Siya si Soline Marier Navarro. Anak ng negosyanteng si Timothy Navarro, kapatid ng mga kilalang CEO sa bansa at kinikilalang wild child ng Navarro clan. Bunso si Soline sa magkakapatid. Hindi siya sanay sa tahimik, hindi siya sanay na manatili sa iisang lugar lang. Para kay Soline, ang buhay ay isang mahabang dare na kailangang harapin ng may tapang. Okay, it's your turn, Soline! Sigaw ni Rina, ang pinakamaingay sa grupo, habang tinutungga ang cocktail. Okay, truth or dare, Soline! Saad ni Mara, ang best friend niya since college, habang iniikot ang bote ng margarita sa gitna ng bilog. Psst! Ngumisi si Soline habang binaba ang shot glass. As if you don't know the answer. Girl, don't ever bother. Singit ni Jules, sabay lagok ng red sangria. You know, she'll always choose there. This woman was born for chows. Tumawa si Soline at inikot ang buhok sa kanyang daliri. Of course, there. Truth is for boring people. Walang atrasan sabat ni Miguel. Last time, nag-dare ka na buhatin yung waiter. Akala namin, ipapatikim mo ng spaghetti. Inihagis mo sa pool. Deserve niya. Sabay inom ni Soline. Sinabihan akong, "Ma'am, one at a time po ang order." Ay gutom ako eh. Anong one at a time? Nagtawanan silang lahat. Yun na nga ba ang sinasabi ko eh? Sabay tili ni Mara. Okay, eto since feeling ko kulang ka sa adrenaline tonight, I dare you to do a lap dance. Lame. Putol ni Soline, ngumisi. Wait, let me finish. Do a lap dance to the most random guy you see in this bar, like total stranger. Yung mukhang out of place, yung tipong, "Bakit ka nandito kuya?" Vibe, ganon. Gusto ko yan. Sabay tayo ni Soline, parang may catwalk music sa background. Wait, Soline, are you really gonna do it? Tanong ni Jules, napalabi pa. What if it's like super old or worse, boring? Then, that's the thrill, Jules. Tumungga si Soline ng isang shot ng tequila. Tumingin siya sa paligid, tipsy na at medyo mapula na ang pisngi dahil sa ininom. Sa ilalim ng dim lights at neon pink chandelier, ang mga tao sa bar ay sumasayaw, tumatawa, at nagkakalat ng mga selfie.
Pero may isang lalaking tumatak agad sa paningin niya. Sa VIP corner, nakaupo ang isang lalaking nakaitim na 3-piece suit. Walang kasama, seryosong nakatingin sa whiskey glass na hawak, habang tila walang pakialam sa ingay ng paligid. Sa tabi niya, may 2 bodyguard na nakatayo, mukhang bored na rin. Yun na yun, sabay turo niya. Yung nakaitim sa VIP area. I-lap dance ko siya. Ha? Celine! Girl! Sure ka ba? Mukhang seryoso yun. Baka barilin ka. Carry ko yan. Mukhang kailangan ko lang ng konting aliw. Sabay irap niya at umayos ng tayo. Besides, there is there. Bawal umatras. Kung mapahiya, edi wow. Dagdag story sa autobiography ko. Naglakad si Celine palapit doon, kahit halos matumba na siya dahil sa hilo na nararamdaman. Habang papalapit siya sa VIP area, pakiramdam niya ay unti-unting bumabagal ang paligid. Tumunog sa bar ang sensual beat ng kanta ni Doja Cat, na tila sinasadyang perfect timing sa gagawin niya. Sa isip niya, let's go Celine, for the thrill, for the glory, for tequila. Hi, may ref I sit? Napatingin siya sa lalaki. Tama nga siya, matangos ang ilong, matalim ang mga mata, at may pagkamisteryosang vibe, pero hindi mukhang galit. Who are you? Malamig, ngunit malalim ang boses nito. Just a girl, doing a dare. At bago pa siya mapigilan nito, umikot siya, umupo sa kandungan nito at nagsimulang gumalaw. Dahan-dahang gumalaw ang kanyang balakang, kasabay ng beat ng musika. Hindi bastos, hindi malaswa, pero sapat para mapatigil ang buong VIP section. Napatingin ang 2 bodyguard, napatingin ang bartender, napanganga ang DJ. Pero ang lalaki, nakatitig lang, walang imik, tahimik lang na pinapanood si Celine, habang tinataas baba nito ang kilay niya at tinatapatan ng confident smile. Relax, bulong ni Celine. This is just for fun, no strings, no offense. Ang lalaki ay ngumiti na siyang kinagulat ni Celine, tipong hindi halata pero sapat na para kiligin kahit sinong babae. Are you always this unpredictable? Tanong ng lalaki habang hindi inaalis ang tingin sa kanya. Only on Tuesdays, and when I'm slightly drunk. Pinalibot ni Celine ang braso sa leeg nito at lalong dinikit ang katawan. Interesting. Bulong nito at kasabay nun, naramdaman ni Celine ang pagkabuhay nito. Napalunok si Celine, pakiramdam niya ay handa nang lumabas ang puso niya sa sobrang kaba. Sabihin mo na lang, thank you sa free show. Sabay kindat ni Celine, pinipilit na wag mahalata ang nararamdaman niya. Maya-maya ay parang bigla na lang umiikot ang paligid ni Celine. Ang ulo niya ay biglang bumigat, ang katawan niya ay tila naging jelly. Tumalikod siya, pero nanginginig na ang tuhod niya. Oo, not now. Ang huling nakita niya ay ang mga mata ng lalaki bago siya mawala ng malay. Agad siyang sinalo ng lalaking kinikilala ng corporate world bilang ruthless, emotionless, at untouchable. Para kay Celine, ang huling naramdaman niya ay ang mainit na bisig nito at ang mahinang tunog ng kanyang boses bago siya mawala ng malay. Kolakor! Utos ni Kilion sa bodyguard. No! Nagkagulo ang buong table nang mapansin ng barkada ni Celine na hindi na ito bumabalik. Uy, ang tagal ni Celine ah, sabi ni Elijah. Baka sinipa palabas. Baka naman sinunggaban siya. Sabay takbo ni Rina papunta sa VIP section. Ngunit pagdating nila doon, wala na si Celine, wala na rin yung lalaki. Nasaan siya? Tarantang tanong ni Mora. Wait lang, teka. Isn't that... Biglang napatigil si Miguel habang tinitignan ng menu board kung saan may picture ng mga kilalang bisita ng bar. Putragis! Sigaw ni Elijah. Si kay Leon da sa Orvin yun. What? Sigaw din ni Mara. Yung mortal na kaaway ng Novaro Group, as in yung business devil, yung gustong i-buy out yung shipping lines na Celine.
Gulat na tanong ni Jules. Natahimik ang grupo. Huy kamote! Bulong ni Rina. Naglapdan siya sa ultimate kalaban ng pamilya nila. Sa loob ng isang marangyang hotel suite, mahimbing na natutulog si Sulin sa king-size bed, suot ang oversized shirt at maayos na kumot. Nagising si Sulin, bagamat napangiwi, nang maramdaman ng sakit sa pang-ibabang katawan niya. Natigilan siya. Maluha-luha niyang tinignan ang hubad na katawan at ang dugong nasa bedsheet. Napahikbi siya, galit na sinabunutan ng sarili. Nilibot niya ang paningin. Sa tabi ng kama, may bottled water, isang hangover kit at sticky note na may simpleng sulat. He danced like a hurricane. He passed out like a feather. You're so wild that I can stop you. I have a meeting. Babalikan kita. Rest well. Kay. Lalo siyang napaiyak. Tinapon niyang sticky note at pinilit na tumayo. Anong babalikan? Pagkatapos mo akong makuha at iwan, babalik ka? Sino ka ba? Galit na sigaw niya, ngunit napaigik nang sumidhi ang hapde sa kanyang pagkatao. Pinilit niyang alalahanin ang lahat. Ang bar, lap dance, the dare, and her friends. Ngunit nang sinubukan niyang alalahanin ang mukha ng lalaki, ay hindi niya maalala, hindi niya alam ang mukha nito. Sa kabilang banda, isang lalaking may nakaitim na suit ang nakatayo sa teres ng penthouse unit. Hawak ang isang baso ng alak. Si Kilion Das Orven. Nalasing siya after ng dare? Tanong ng kaibigan ni Kilion na si Ralph habang pinapanood ang security footage mula sa cellphone. She has guts, bro. Ngumisi si Kilion at bahagyang napailing. Naalala niya nang bumalik siya kanina sa hotel ay wala na ang babae doon. Sinabi niyang hintayin siya, ngunit matigas ang ulo nito. She has more than that. She's got fire. Wait, don't tell me. Did you bring her to the hotel? Tumango si Kilion at bumuntong hininga. She needed help. I helped. Malamig pero kalmadong sagot ni Kilion. And what now? She's a Navarro. That's enemy territory. Maybe. Sagot ni Kilion habang iniikot ang alak sa baso. But some things tells me this won't be the last time I see her. Paika-ika si Sulin habang palabas ng hotel. Hindi siya umiyak ng matagal. Sa halip, mabilis siyang nagbihis gamit ang extra clothes mula sa cabinet at walang ingay na lumisan. Tulad ng palagi, ayaw niyang makita ng iba na mahina siya. Lalo na ng lalaking yon. Kahit hindi niya maalala ang mukha nito. Kahit hindi niya matandaan ang buong nangyari. Alam niyang hindi niya kayang harapin ang kahihiyan. Pag-uwi niya sa mansyon ng mga Navarro sa Forbes Park, sumabog ang tensyon. Ang kuya Terence niya ang unang sumalubong. Hawak ang cellphone nito at galit na galit. Mukhang walang tulog. Saan ka galing? Kuya, chill. I'm fine. Chill daw. Nawawala ka ng buong araw. Tapos chill. Hindi ka nagre-reply. Hindi ka makontak. Akala namin dinukot ka. Kahit mga kaibigan mo hindi alam kung nasan ka. Galit na saad ni Thorne na pinagkrus pa ang mga braso. Aminin mo, sumali ka na naman sa underground casino, no? Tanong ni Sheila. Grabe kayo, wala akong utang at hindi ako nawawala. Natulog lang ako sa, safe place. Safe place? Yung hotel na may 5 bodyguard sa labas? May CCTV ka doon. Sulin! Kahit si Tayran ay galit na din. Sa mga kuya niya, ito ang bihirang magalit. Napalunok siya. Okay, fine. I went home with someone. Happy? Pero safe ako. Wala kayong dapat ipag-alala. You went home with a stranger? Sulin Maria Navarro! Galit na sigaw ng kuya Terence niya. It was a dare. A stupid, tipsy dare. And I handled it. That's not how handling looks like. Sulin, you're the youngest in the family. Damn it! Napasabunot sa buhok si Tyro. Exactly! I'm not a porcelain doll. Kaya kong alagaan ang sarili ko. Pero kahit ganoon ang sinasabi niya, hindi niya mapigilang mapaluha nang makapasok sa sariling kwarto.
Ilang araw siyang tulala, hindi dahil sa lalaki, kundi sa takot, sa tanong, ng pagkalito. Lumipas ang mga linggo, bumalik siya sa trabaho, sa gym, sa gala, trying to pretend everything was fine. Hanggang sa isang umaga, habang nasa meeting siya, bigla siyang nahilo. Nagsusuka. 3 araw yun na sunod-sunod. Akala niya ay stress. Pero may kutob na siyang hindi magandang biro ang tadhanang to. Hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa at bumili na siya ng pregnancy test. Celine stood in the front of the mirror. Tahimik na naghihintay. Ang puting pregnancy test kit ay nakapatong sa lababo. 2 pulang guhit. Malinaw, hindi pwedeng hindi. Umupo siya sa toilet lid, hawak ang tiyan. Oh my God! What did I do? Tumulo ang luha sa pisngi niya. Lasing siya, hindi niya maalala ang mukha ng lalaki. Lalo siyang napaiyak sa inis sa sarili. Anak siya ng isang Navarro at eto siya ngayon, buntis ng lalaking hindi niya kilala. Nagpunta din siya sa ospital para siguraduhin at mas lalong naguho ang kanyang mundo. Miss Navarro, buntis po kayo. Estimated 5 weeks. Nabitawan niya ang papel. Nanlalamig ang mga palad niya. Biglang nag-blur ang lahat. Hindi siya makagalaw. Paano nangyari to? Isang beses lang yun ah. Isang gabi lang. Halos bulong niya. Umuwi siya sa mansyon na para bang naglalakad sa ulap. Ang lakas ni Celine. Pero sa mga oras na yon, gusto niyang maglaho. Nagkulong siya sa kwarto niya. Pagkatapos ng ilang oras na pag-iiyak at pagkakulong, lumabas siya ng kwarto. Tahimik siyang naupo sa lamesa ng hapunan. Ang Kuya Terence niya ang unang nagsalita. You okay? No. Anong problema? Agad na lumapit si Tyro sa kanya. Sandaling natahimik si Celine. Pero sa wakas, tumayo siya. Naglabas ng envelope mula sa bag at binaksak sa mesa. Kasama doon ang pregnancy test niya. I'm pregnant and I have no idea who the father is. Natahimik ang buong mesa. Wala pa naman ang magulang nila. Nagbakasyon ang mga ito sa ibang bansa. What? Sabay-sabay na sigaw ng 5 niyang kapatid. Isinuko ni Celine ang wild nights at bar hopping kapalit ng vitamins, maternity pillows at morning sickness. Sa tulong ng mga kapatid niya, lalo na kay Kuya Terence niya at Seila, naitawid niya ang halos 9 na buwan na komplikadong pagbubuntis. At sa araw ng kanyang panganganak, ay mas nagulat sila. Hindi talaga niya inalam ang gender ng anak niya dahil gusto niyang masurpresa, pero hindi niya inakala na mas magugulat siya. Congratulations, Miss Navarro. It's triplets. Triplets? Sigaw ng mga kapatid niya. Tumili si Seila sa gilid ng delivery room. Ang hilig ng pamilya natin sa triplets! Wala pang nanganak ng isa! Excited na saad ni Seila. Nagulat man, tinanggap ni Celine ang hamon ng pagiging ina. Pinangalanan niya ang kanyang mga anak na Sari, ang pinakamaingay, future pageant queen kung kumilos, pero parang laging may microphone sa bibig. Owen, ang gadget genius, at tuwang-tuwa sa remote-controlled course kahit 2 taon pa lang. At Leo, ang mahiyain at mahilig sa libro kahit hindi pa marunong magbasa. Lagi siyang nakatitig sa mga larawan na para bang may malalim na iniisip. 5 taon ang lumipas at mas kumulit ang mga ito. Nasa backyard sila na nagtatakbuhan. May hawak na spaghetti, may isa namang karga-karga ang robot. Mommy! Mommy! Leo's reading again! Tell him to play with us! Sigaw ni Sari. Mommy, can I upgrade the robot's AI chip? Nakita ko sa YouTube eh. Hinila ni Owen ang damit niya. Mommy, can we go to the library this Saturday? May bagong series si Neil Gaiman. Salubong ni Kilay na saad ni Leo. Okay. One at a time, guys, please. Lumaki ang triplets ng masaya at matalino. Walang ama. Oo, pero hindi sila nagkulang sa pagmamahal. Lahat ng mga kuya ni Celine naging tito ng taon
At si Mama Raybel, certified stage lola. Suportado talaga siya ng mga kuya niya. Palaging may tagabantay kapag kailangang magtrabaho si Sulin. Palaging may extra yaya, pediatrician on call, at mga laruan na kayang magpakuryente ng buong bahay. Hindi niya naisip na magiging masaya siya sa ganoong buhay. Pero yun na nga, habang tinitignan ni Sulin ang mga anak niya, hindi niya mapigilang mapangiti. Hanggang sa isang gabi, habang nanonood sila, biglang napatigil si Owen sa harap ng TV. Kilion Das Orven, CEO of Orven Corp, is back in Manila after a year of expansion in Europe. Napatingin si Sulin sa screen. Ang lalaki, mataas ang cheekbones, seryoso ang muka, pamilyar ang mga mata. Kilion Das Orven, CEO ng Orven Corp. Ang tanging lalaking hindi niya makalimutan. College pa lang siya nang unang makita niya ito. Hanggang ngayon, kahit hindi niya nakikita si Kilion, ay alam niyang gusto niya ito. Kung hindi lang magkalaban ang mga kapatid niya at ang lalaki, ay matagal niya na itong nilapitan at inakit. Pagtingin ni Sulin sa anak niyang si Owen, nanindig ang mga balahibo niya. Pero ang tanong na matagal nang hindi tinatanong, biglang bumalik. Mommy? Yes, anak? Do we have a daddy? Natigilan si Sulin, nabitawan niya ang kutsilyong may hinihiwang prutas. Why do you ask? Because Leo said everyone in his book has a dad. Do we have one too? Hindi siya nakasagot agad. Napatingin siya sa labas ng bintana. Umaambon. You have titos who loves you. You have me. That's enough, right? But I still wanna know who he is. Maybe he's a superhero. Tumakbo ito paalis. Naiwan si Sulin na tulala. Hanggang sa gumabi ay iniisip niya ang tanong na yon ni Owen. Hindi talaga siya pinatulog. Dumagdag pa si Kilion na pumapasok sa isip niya. Humugot siya ng malalim na hininga. Mara, kailangan ko ng pabor. Oh God, whenever you say that, I get stressed. May event sa BGC this week. Corporate charity thing. Kilion Orven will be there. Natahimik ito na kinakunot ng noo niya. Simula ng gabing yun sa bar, kapag sinasambit niya ang pangalan ni Kilion sa mga kaibigan, ay natitigilan ang mga ito para silang may gustong sabihin, ngunit hindi magawang ibuka ang bibig. And? Gusto kong pumasok, kahit caterer, kahit waitress, kahit tagabuhat ng tubig. Sulin, he's your mortal enemy! Muli siyang bumuntong hininga at napaisip. Hinilot niya ang ulo. Kung ayaw mo akong tulungan, maipapabili na lang ako. Mataas ang buwan sa langit ng Bonifacio Global City. Tila nanonood sa isang misyon na halos imposibleng mangyari. Ang pagkidnap sa isang CEO. Pero hindi lang basta CEO. Ito si Kilion Das Orven. Ang lalaking pinagpapantasyahan ng buong high society. Kinakatakutan sa corporate boardrooms at sinusumpa ng Navarro siblings. At si Sulin Marie Navarro sa loob ng tinted SUV, naka-black outfit at cup, hawak ang walkie-talkie. Habang pinagmamasdan sa binoculars ang entrance ng ballroom ng isang 5-star hotel kung saan ginaganap ang Orven Corp Charity Gala. Alpha de Pusa. Confirm visual. Target is on the move. Repeat, target is on the move. Copy? This is Pusa girl. Stop pretending to be Mission Impossible. Nakakahiya. Pero yes, Kilion just finished the speech. Papunta na siya sa private exit. Driver natin ready na. Saad ni Mara na natatawa pa sa pinagsasabi niya. Good. Knockout si original driver? Tukoy niya sa driver ni Kilion. Yes. Our sleep potion from Lola's herbal cabinet worked like a charm. And don't worry, hindi ko siya sinaktan, pinatulog lang. Tulog na parang sinapian ng spirit of vacation. Perfect. Now, it's my turn. Makalipas ang ilang sandali, habang inaayos ni Kilion ang kanyang cufflinks, inabot ng driver ang pinto ng kanyang customized block car. You're new? Tahimik lang ang driver na siya palang tauhan ni Sulin, si Rico.
Tahimik itong tumango. Napakunot ng noo si Kayleon. Usually, kinakausap siya ng driver niya tungkol sa traffic. But whatever, sumakay siya sa likod noon. Pag-upo pa lang niya sa malambot na leather seat, parang may kakaiba na agad siyang naamoy. Maya-maya, napasinghot siya, napatingin sa harap. May diffuser? At bakit parang lumulubog ang talukap ng mata niya? Wait. Something's off. Too late. Biglang bumukas ang pintuan sa tabi niya. At bago pa siya makakilos, isang matulis na karayom ang dumampi sa kanyang braso. Good night, Mr. Orven. You! Hindi na natapos ni Kayleon ang sasabihin nang bumagsak na ito sa kinauupuan. Makalipas ang ilang oras, ay nagising si Kayleon na parang sinagasaan ng truck. Nakahiga siya sa isang malambot na sofa, pero hindi sa hotel suite, hindi rin sa bahay. Puti ang mga pader, may mala farmhouse aesthetic, may bookshelf, at may amoy ng cinnamon. At sa harap niya, isang babaeng may hawak na baseball bat, suot ang gray hoodie, mukhang puyat, pero matalim ang tingin. Sinabi ni Mara na magsuot siya ng ganon. Finally, akala ko patay ka na. Hindi ko afford ang lawsuit. Where am I? What the hell did you do? Relax, you're safe. I just needed to talk. Privately. Sobrang private. Na kailangang mawala ka pa sa mapa ng buong mundo for a few hours. Umayos ng upo si Kayleon. Pilit inaayos ang sarili. Napatingin siya sa pinto. May lock. Sa bintana, may rehas. Nasa rest house ba siya? Sa katunayan, ay kaya niyang makawala doon. Ngunit habang nakatingin siya sa mukha ni Sulin, ay napangisi na lang siya. Kusa din pala itong lalapit sa kanya. You drugged me and kidnapped me. Just to talk? If I asked you for coffee, would you have said yes? Fair point. Tahimik silang nagkatitigan. Ilang segundo ang lumipas. Bumuntong hininga si Sulin. Lumapit siya sa center table. Kumuha ng envelope at hinagis to sa harap ng lalaki. Bumukas ito at lumabas ang 3 larawan. 3 bata. Isang batang babae na nakangiti. Isang batang lalaki na hawak ang tablet. At isa pang mukhang introvert na may hawak na libro. What's this? Pero ang totoo ay kilala niya ang mga bata. Magpanggap ka na daddy nila. Diretsyang saad niya. Napatayo si Kayleon, naglakad sa paligid. Hindi makapaniwala. Natatawa, napatigil. Tumingin ito kay Sulin. Why? At bakit ako? You know me, Sulin, right? Nakalimutan mo na ba ang hinuwaan namin ng mga kapatid mo? Because they started asking about their dad. And because I couldn't keep lying. I raised them with my brothers. They're happy. They're smart. But I know they're longing for a father. Ikaw ang napili ko dahil nakikita kita sa mga anak ko. Lalo na kay Owen. He looks like you. Hindi ko alam kung bakit eh. Please, pumayag ka na. Gusto ko maging masaya ang araw ng kaarawan nila. Alam ko ang daddy nila ang gusto nila. Hindi ko alam kung sino ang lalaki ng gabing yun eh. Kaya, siguro, dahil ito ang iniisip niya noong nagbubuntis siya. Natahimik si Kayleon. Umupo ulit ito. Kinuha niya ang mga larawan. Sinuri ang bawat isa. Sorry, Owen, and Leo. Tumango si Sulin. They're beautiful. Ngumiti si Sulin kahit may luha sa mata. They're exhausting. Natawa si Kayleon, hinaplos ang litrato. So what now? Gusto mong magpanggap ako na ama nila? Hindi kita pinipilit. Hindi kita pinilit na mahalin sila. Gusto ko lang na may magpapanggap pansamantala as someone who matters. Kahit kaibigan, kahit uncle, just something. Ipapaliwanag ko naman sa kanila kapag lumaki sila eh. They're smart. Alam kong maintindihan nila. Can I meet them? What? Bring me to them. I want to meet my children. Napangiti si Sulin dahil sa pagpayag nito. Tumayo siya. Binitiwan ang baseball bat, saka tumakbo palapit kay Kayleon. Niyakap niya ito ng mahigpit. Nagulat man si Kayleon, pero napangiti ito at pinalibot ang braso sa bewang niya.
Thank you, Kaelion. But not now. Pumunta ka bukas sa bahay ko. Wala sila kuya. Tumango si Kaelion sa kanya. Kinabukasan ay maagang nagising ang tatlo na siyang kinagulat niya. Minsan lang nagigising ng maaga ang tatlo. Agad silang naglaro sa garden habang pinapanood sila ni Sulin mula sa teres. Biglang dumating ang isang itim na kotse. Lumabas si Kaelion, suot ang polo shirt at jeans. Walang suit, walang bodyguard, walang press. Napatigil ang mga bata. "Mommy, who's that?" tanong ni Sari. "Someone I want you to meet." "He looks like my robot!" Salubong ang kilay na saad ni Owen. "He looks like me!" Saad naman ni Leo. Naglakad si Kaelion papalapit. Hindi niya alam kung paano sisimulan, pero si Sari, bilang maingay sa tatlo, ang naunang nagsalita. "Hi, what's your name, kuya?" Ngumiti si Kaelion, lumuhod para pantayan ang anak. "I'm Kaelion, and I'm very happy to meet you." Nagkatinginan ang tatlong bata. "Are you our dad?" Lumingon si Kaelion kay Sulin. Nagtama ang mga mata. Marahan na tumango si Sulin. "Yes, I am." At doon, sa harap ng araw at mga tanong ng mga bata, natupad din ang hindi inaasahan. Niyakap ni Kaelion ang tatlo. Doon nagsimulang mag-iyakan ang mga to. Kinabukasan, hindi pa sumisikat ang araw, ay nandoon na si Kaelion sa bahay ni Sulin. Bitbit niya ang isang malaking paper bag na may 3 kahon ng laruan at isang toolkit. Naka-blue polo shirt siya at light jeans. Malayo sa image ng cold-blooded CEO na kilala sa corporate world. Pero hindi ito napansin ng 3 makukulit na bata na naghihintay sa harap ng mansyon. "Daddy!" Sigaw ni Sari habang kumakaway. Hawak ang pink na teddy bear nito. "Teka lang, Sari! Let him breathe!" Hinila ni Owen ang kapatid, pero obvious ang excitement habang nakasilip ang isang screwdriver sa bulsa ng ama. "May dala siyang paper bag. Maybe that's full of books." Mahinang bulong ni Leo habang inaayos ang salamin niya. Napangiti si Kaelion habang pababa ng sasakyan. Hindi niya akalaing ganito kabilis siyang matatanggap ng mga bata. "I come bearing peace. And robot." Tumili si Sari at tumalon sa tuwa. "I knew it! Daddy's the best!" Pinangunahan na ni Sari ang paghatak sa kanya papasok ng bahay. Nakaupo si Kaelion sa carpet floor ng sala. Pinalilibutan ng mga laruan, stuffed animals at building blocks. May sirang robot sa gitna nila. Isang dating remote control dinosaur na ngayon ay mukhang naputulan ng ulo at paa. "I tried to fix it, but the circuit board won't connect to the motor. Mommy said maybe it needs a new daddy chip." Nakangusong saad ni Owen. Natawa si Kaelion. Nasa kwarto si Sulin. Bumalik ito sa pagtulog nang dumating siya. "You mean, new data chip? But I like daddy chip, huh? Very catchy." "You know how to fix robots, Daddy?" Tanong ni Leo, sabay tago sa likod ng libro, pero hindi mapigilan ang pagtingin sa ama. "I used to build them when I was your age. Well, smaller ones." Kinuha niya ang maliit na toolkit mula sa bag at binuksan ito. Kumurap si Owen na parang nakakita ng nakakamanghang bagay. "Woo! That's a 42-in-1 precision screwdriver set! Mommy never lets me buy that!" "Well, maybe because she doesn't want you to turn the TV into a flying drone. Saka bata ka pa para sa bagay na to, anak." "Can I have a unicorn that shoots glitter, Daddy?" Inosenteng tanong ni Sari. "Let's start with fixing this dino first." Habang inaayos ni Kaelion ang sirang robot, tumahimik ang mga bata at nanonood lang sa kanya. Parang magic ang bawat ikot ng tornilyo at bawat paglik ng wire sa paningin nila. "Ang galing ni Daddy! Parang superhero!" Bulong ni Sari kay Leo. "I think he is." Matapos ang ilang minuto, nabuhay ang robot. Nag-ilaw ito at gumalaw. "Yes! It's alive!" Tumili si Sari. Si Owen ay halos tumalon sa excitement. At si Leo, bagaman tahimik,
ay ngumiti ng bahagya at niyakap ang libro nito. Now, time for lunch. Sino ang gutom na? Agad na tumaas ng kamay si Sari. Spaghetti! Mommy said it's a spaghetti day! Sabay silang pumunta sa kusina. Dahil hindi sanay si Kayleon sa kusina, nagpatulong siya kay Yaya Liza. Pero nag-insist siya na gusto niyang personally magpakain sa mga bata. Nakaupo ang triplet sa mesa habang hawak ang kani-kanilang makukulay na plato. Pinaghainan niya ang tatlo. Habang kumakain sila, nagkuwento si Kayleon tungkol sa mga lugar na napuntahan niya tulad ng Paris, Tokyo at Iceland. Iceland? Is it made of ice? Tanong ni Owen. Nope, it's actually green. And Greenland is the one full of ice. Don't ask me why, son, because I don't know either. Who named these places? They're confusing. Humungoy ang sabi naman ni Sari. Probably someone with a bad sense of humor. Matapos ang tanghalian, sinamahan ni Kayleon ang mga bata sa backyard. Doon sila naglaro ng taguan, obstacle course gamit ang mga upuan at sofa pillows, at mini race gamit ang mga toy cars. Sa isang araw na yon ay marami na silang nagagawa. Habang nagtatago si Kayleon sa likod ng halamanan, tinanong siya ni Owen. Toddy, will you come again tomorrow? Sandali siyang napatigil. Napatingin siya sa maliit na bata na hawak ang remote ng robot. If mommy says yes, I will. Ngumiti si Owen, tapos tumakbo palayo at sumigaw. He's coming back! Daddy's coming back! Hindi niya alam kung bakit. Pero parang may kung anong bagay sa dibdib niya na gumaan at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon. Hindi niya naisip ang email, ang mergers, ang quarterly loss, kundi ang mga masayang mata ng batang kamukha niya. Nang gumabi ay nasa kwarto sila ng mga bata. Nagsuot na ng pajamas ang triplets. Nasa gitna sila ng kama. Daddy, story time! Ikaw naman po ang magbasa. Please, please! Nakangusong saad ni Sari. Pick the one with dragons! Inaantok na sabi ni Owen. No, the one with the quiet boy and the magical book. Sabi naman ni Leo. What if we do both? Suggest ni Kayleon para hindi na mag-away-away ang mga to. Pinili niya ang isang makapal na libro. Ang The Boy Who Tamed the Wind. Umupo si Kayleon sa gilid ng kama at binuksan ang libro. Habang binabasa niya ang kwento, unti-unting humuhupa ang ingay. Niyakap siya ni Sari habang si Owen ay nakapatong ang ulo sa hita niya. Si Leo naman ay tahimik na nakikinig, hawak ang damit niya. And so the wind danced around the boy's window, not to frighten him, but to say goodnight. The end. Tahimik na ang silid. Huminga ng malalim si Kayleon, nilapag ang libro at napatingin sa mga bata. Tulog na si Owen. Si Sari, nakapikit pero may ngiting natira sa labi. Si Leo, nakabukas pa ang mata pero unti-unti nang bumabagsak. Tumingin siya sa pinto at nandoon si Sulin, nakasandal, tahimik lang na nakatingin sa kanila. Nagkatinginan sila. Ilang segundo ay nagsalita si Kayleon. I think you really like them. They like you too. Hindi ko alam kung paano ako babawiin yung 5 taon, pero I can try from today. Bulong ni Kayleon habang nakatingin kay Sulin na dahan-dahang kumukulot ang noo. Humakbang siya papalapit. Tumabi kay Kayleon habang pinagmamasdan ang tulog na triplets. Thank you for everything. Nakakita kong sobrang saya talaga nila. Ayaw ko mang aminin. Kulang sila kapag wala ang ama nila. Hindi ako sapat para sumaya sila ng ganito. Umupo sila sa sahig, sa tabi ng kama, walang ingay at nakatitig lang sa isa't isa. At sa gabi rin yun, bago umalis si Kayleon, nilapitan siya ni Owen habang pupungas-pungas pa. Daddy, you forgot something. Oh, ano yun anak? Binigay nito ang robot na inayos nila. So you come back and fix it again. Tumango si Kayleon at ngumiti. Ginulo niya ang buhok ni Owen at hinagkan ang noo nito. I promise.
Bumalik ulit ito sa kama. Sabay silang lumabas ng kwarto ni Sulin. Sa sala, naglalakad si Killian papunta sa pinto. Hawak ang coat niya at susi. Sinundan siya ni Sulin. Naka-oversize hoodie at pajama shorts. Nakapaa, may kape pa sa kamay. At medyo magulo ang buhok. Pero hindi yun ang punto. Kahit nakapambahay siya, lumalabas pa rin ang angking ganda niya. Humarap sa kanya si Killian habang inaabot ang door handle. Thanks for tonight. The kids were amazing. You too. Kumunot ang noo ni Sulin. Uuwi ka na kaagad? Napangiti si Killian. Mas tinititigan siya. Unless, may dahilan para hindi. Natahimik si Sulin. Uminom siya ng kape. Yumuko ng bahagya. Saka hinila ang laylayan ng polo shirt ni Killian. Umuulan sa labas tapos malamig pa. Mahirap bumiyahe. Traffic yan sigurado. Baka matagalan ka o kaya makatulog. Napatawa si Killian. Bahagyang nilapit ang muka sa kanya. Sulin. Tumingala siya at ngumuso dito. Stay. Nagkatinginan sila. Bumilis ang tibok ng puso ni Sulin. Tila may sariling mundo. Kumurap si Killian. Sinubukang hindi mapatingin sa mapupulang labi ni Sulin o sa paraan ng pagkakatingin nito sa kanya. Sigurado ka? Kasi kung dito ako matutulog, gusto ko katabi kita. Sinubukang magbiro ni Killian, ngunit hindi niya inaasahan ang sagot niya. Okay. Biglang natahimik si Killian. Napatingin siya sa babaeng nasa harapan niya na para bang sinampal siya ng confidence at kagandahan sa isang combo move. Wait, what? Ayaw mo ba? Pero kakasabi mo lang na magkatabi tayo. I'm just being a good host. Babe, I'm just joking. Lumapit si Sulin, malapit sa tenga nito. I don't joke kapag gusto ko. Natulala si Killian, napaawang ang labi. Lahat ng pandama ni Killian ay parang na-reset. Saan napunta ang compose CEO mode niya? Pero ang alam niya lang ngayon, hindi siya makakatanggi. Fine. Pero wag mo kong sisihin kung hindi ako mag-behave. Nilagay niya ang daliri sa noon niya at bahagyang tinulak to. Tumalikod si Sulin matapos itong irapan. Naglakad pabalik sa loob. Di wag. Mas nagulat si Killian sa sagot niya. Napailing ito habang sinasara ulit ang pinto. What did I just get myself into? Bulong ni Killian. Bumantong hininga to. I need to tell her the truth as soon as possible. Nasa kwarto na silang pareho. Nagpalit si Killian ng shirt, isang maluwag na black tee mula sa drawer ng mga kuya ni Sulin na mukhang pinilit niya lang isuot para lang hindi mag-topless. Paglabas niya ng banyo, nakita niya si Sulin na nakaupo sa kama, nag-aayos ng bedsheet, hawak ang dalawang unan. Ayan, ito sa'yo, pero kung gusto mong wala kang unan, okay lang din. Umupo ito sa kama at tinanggap ang unan. Matalim siya nitong tinignan. Nangaakit ka ba? O natural lang yung galawan mo? Nagkibit balikat si Sulin saka humiga sa kama. It's a Navarro trait. Natahimik silang muli habang nakahiga sa kama. May pagitan sila pero parang hindi sapat ang hangin para mawala ang tensyon. So, this is really happening. Nakataas ang kilay na tinignan siya ni Sulin. Don't act so surprised. Gusto mo rin to. Bakit? Hindi ko naman sinabing ayaw ko. Ikaw ang mukhang may ayaw eh. Lumapit ka kaya? Ayoko nga. Sigurado akong gagapangin mo ko. Sa ganda kong to? Yabang mo. Confident lang. Sabi nga nila, if you got it. Hinaplos ni Killian ang buhok niya, kaya siya natigilan. Flaunt it? Hindi na sila ulit nagsalita pa. Magkaharap silang nakahiga. Walang ibang tunog kundi ang mahinang aircon at tibok ng puso nila na tila sabay na kumakabog. Marahang dinikit ni Killian ang noo sa noo ni Sulin. Hinawakan niya ang pisngi nito. Dahan-dahan. Can I kiss you? Napapikit si Sulin na ikuyom ang kamay dahil sa kaba. Don't ask again. Just do it. At sa dulo ng gabing yon, sa pagitan ng mga unan at malamig na kumot,
Nagtago ang mga labi nila. Hindi pa sila sigurado kung ano ang ibig sabihin ng gabing yon. Ngunit nawala sa isip nila ang bagay na yon. Nagsimula lang sa isang gabing hindi umuwi si Kaelion. Isang, sige na nga, mula kay Sulin kapag nagtatanong ang mga bata. At isang, last na to, mula kay Kaelion. Pero hindi na yon natapos doon. Kinabukasan, sinusubuan ni Kaelion ng pancake si Leo at inaabot ang orange juice kay Owen habang si Sari ay yumakap sa kanyang likuran at saka nagsalita. Daddy, tulog ka po ulit dito ha? Napatingin si Sulin mula sa kusina, hawak ang frying pan habang kinukutsara ang scrambled eggs. Napangiti siya, lalo na nang tumingin si Kaelion sa kanya at nagbiro. Aba, mukhang magiging maganda na naman ang tulog ko nito. At simula noon, araw-araw na ngang natutulog doon si Kaelion. Mabuti na lang at busy sa mga pamilya niya ang mga kapatid niya. Kapag pumupunta ang mga ito ay tanghali na, nasa trabaho na noon si Kaelion. Sobrang saya ng bonding nila. Napabuntong hiningan na lamang si Sulin kapag iniisip na humingi lang siya ng pabor kay Kaelion. Tuwing hapon, makikita si Kaelion na nagpapalipad ng drone sa likod ng bahay kasama si Owen. Nagbubuo ng Lego set na walang instruction manual kasama si Leo at nagpapa-makeover kay Sari gamit ang pink na eyeshadow at glitters. You look cute in pink shimmer, CEO! Nakataas ang kilay ni Kaelion habang may blush sa pisngi. Basta si Sari ang naglagay, kahit lipstick pa yan sa noo, gagawin ko. Hindi may ipaliwanag ni Sulin kung paano nagsimula ang pakiramdam, pero sa bawat araw na dumadaan, parang nagkakaroon ng bagong ritmo ang bahay niya. Hindi lang dahil sa mga bata, kundi dahil kay Kaelion. Dati, sanay siya sa katahimikan kapag tulog na ang mga bata. Pero ngayon, lagi niya nang naririnig ang tinig ni Kaelion mula sa sala. Minsan, nagtatawanan sila habang naglilinis ng mga laruan o nag-uusap tungkol sa kung paano patulugin si Leo na ayaw matulog ng walang kwento ni Neil Gaiman. Isang gabi, habang nagbabasa ng bedtime story si Kaelion. And the Sandman whispered, "It's time to dream, young prince." I like when you read, Daddy. Nakapikit na saad ni Leo. Hindi niya kailanman inaasahan na ang lalaking kinidnap niya ay magiging sentro ng gabi ng kanyang mga anak. At hindi niya rin inaasahan kung gaano siya madalas makikitang tumatawa. Hindi dahil sa memes ni Sheila, hindi dahil sa chika ni Mara, kundi dahil lang kay Kaelion. Hindi man nila sabihin, hindi man malinaw, pero may namamagitan na sa pagitan nila. Isang uri ng koneksyon na hindi basta-basta. Isang gabi, habang tulog na ang mga bata at magkatabi sila sa kama, nakatalikod si Sulin kay Kaelion. Hindi sila nag-uusap, pero maririnig ang mahihinang hinga nila. Magkadikit ang mga likod. Sulin? If I say I don't want to leave anymore, will you stop me? If I say I want you to stay, will you believe? Tumagilid si Kaelion. Dahan-dahang nilapit ang sarili sa kanya. Hindi sila naghalikan, hindi sila nagyakapan. Pero sapat na ang titig na yon, sapat na ang katahimikang hindi awkward, kundi puno ng damdamin. Wala pa ring label, walang kumpirmasyon, pero nararamdaman nila. Isang umaga, habang naghahanda sila ng almusal, lumapit si Kaelion at hinawakan ang bewang niya para pisilin yon. Alam mo ba, parang gusto kong bumili ng folding bed. Ha? Para saan? May kama ka naman ah. Para dito. Pero naisip ko, sayang lang, kasi mas masarap pa rin katabi ka. Sira ulo ka. Pero kinilig ka. Shut up and eat your sukadog. At sa bawat araw na dumarating si Kaelion, sa bawat gabi na hindi na ito iniiwan ng bahay, sa bawat tawa at biro at titig, hindi man nila binabanggit, pero alam nilang pareho, hindi na ito biro, hindi na lang ito ang daddy na pinakiusapan niya para maging ama ng anak niya. Kaelion, thus Orven, was slowly becoming the man Sulin never thought she needed, and the man she might just love more. Maaliwalas ang hapon sa araw na yon.
Sa loob ng bahay, abala si Celine sa pag-aayos ng mga laruan ng triplet sa sala. Si Leo ay tahimik na nakaupo sa isang sulok. Nakabuklat ang librong pambata. Si Sari naman ay naglalakad na parang beauty queen sa hallway, habang si Owen ay kinakalikot ang bagong robot na dinala ni Kaelion kahapon lang. Celine smiled, her heart lighter than it had been in years. Kaelion had been coming over every day, and despite her initial reservations, he couldn't deny it anymore. She liked having him around. Masyado itong maalaga sa mga bata, sweet, mapagbigay, at higit sa lahat, consistent. Nang biglang bumukas ang gate, napalingon si Celine sa bintana. Isang luxury car ang pumarada sa driveway. Si Kaelion, ngunit hindi siya nag-iisa. May babaeng bumaba kasama nito. Matangkad at naka-pantsuit. Long wavy hair at mukhang sophisticated. Nagtatawanan pa silang dalawa habang papasok. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Celine. Sino yan? Hindi niya alam kung bakit siya agad kinabahan, pero may kurot sa dibdib niya na hindi niya maipaliwanag. Kaelion never mentioned anyone, lalo na babae, at ngayon parang ang lapit-lapit nila, halos magkadikit habang naglalakad. Pagpasok nila sa bahay, agad tumakbo ang mga bata kay Kaelion. Daddy! Sigaw ni Sari. Daddy, you're here na! Unang yumakap si Owen. Did you bring snacks again? Tanong ni Leo. Tumawa si Kaelion. Of course. May cookies si Chef Marlon sa car. Kukunin natin mamaya. Pero si Celine ay nanatiling tahimik. Hindi siya lumapit. Tumayo lang siya sa gilid ng pinto. Kunwari inaayos ang mga unan sa sofa. Pero panayang sulyap sa dalawa. Tumingin si Kaelion sa kanya saka lumapit. Hey. Pero umiwas ng tingin si Celine. Hi. Sorry, busy. Nangunot ang noo ni Kaelion. Sinubukang basahin ang bawat galaw niya. This is Kyra. Ay, nice. Welcome. There's a water in the kitchen. Help yourselves. Hindi niya pinatapos magsalita si Kaelion at nilingon ang babaeng kasama nito. Thank you. Napaka-cozy ng bahay niyo. Ang cute ng mga bata. Kamukha mo, Kael. Napangiti si Kyra at lumapit palalo kay Kaelion, sabay tapik sa balikat nito. Napasinghap si Colleen. Kael? As in nickname? Oh hell, no. Habang abala sa pag-aalaga si Kaelion sa mga bata, lumayo si Celine. Pumasok siya sa kusina. Kunwari naghahanap ng tray, pero ang totoo, umiinit ang ulo niya. She didn't even understand why. Wala naman silang label ni Kaelion. Pero bakit ganon? Parang sinasakluban siya ng langit at lupa. Nagulat siya nang biglang sumunod si Kaelion. Hindi na siya makatingin dito. Uminit ang batok niya. Gusto niyang sampalin ang sarili dahil sa pagiging bitter niya. Can we talk? I'm busy. Hindi pa rin ito tinitignan. Celine. Hinila siya ni Kaelion palabas ng kusina at tinungo ang kwarto niya. Doon, malayo sa mga bata, sa babae, sa lahat. Are you avoiding me? Sinubukan niyang ikunot ang noo. No, I'm just busy. Busy being jealous? Excuse me? You're jealous. I can see it in your eyes. Sa paraan ng pag-iwas mo sa akin. Sa pagnakaw mo ng tingin sa amin ni Kyra. Baka naman assuming ka lang. Mas lalo itong lumapit na kinangiwi ni Celine. Admit it, Celine. You're jealous because you want me to yourself. Hindi kita pagmamay-ari. But you want to. You're full of yourself. Tinulak niya ito, ngunit masyadong malakas si Kaelion. Maybe, but you still like me. Baka nakakalimutan mong may mga anak ako at... Bago pa niya natapos ang sasabihin, hinawakan siya ni Kaelion sa bewang at hinalikan sa labi. Marahas, madiin, pero puno ng damdamin. Nabigla si Celine, sandaling pumiglas, pero ilang segundo pa, bumigay siya at gumanti ng halik. Ilang sandali pa'y magkadikit ang kanilang noo, parehong hinihingal. She's my sister. What? Half-sister, anak ng tatay ko sa ibang babae. Hindi ko agad sinabi kasi hindi ko naman akalaing magiging ganito tayo. Bakit parang fashion show kung pumasok? Inis na tanong niya, ayaw maniwala.
Tumawa pa to. She's a model in Europe. She just flew in to check on me. And also, gusto kanya makita. Wait, gusto niya akong makita? She knows everything about you, about the kids, about how I feel. And how exactly do you feel? Humigpit ang hawak nito sa bewang niya. I feel like I've already fallen in love with you, Celine Marie Navarro. And I'm not scared to admit it anymore. Eh yung anak ko, hindi ka ba natatakot na may anak na ako? 3 actually. And no, dahil 3 silang minamahal ko ng buong puso. Kung hindi mo pa napansin, ako ang taga-ayos ng sirang robot ni Owen, taga-basa ng fairy tale para kay Leo, at #1 spaghetti chef ni Sari. Kung hindi pa yun love, ewan ko na lang. Cheesy mo. Seryoso ako. Tahimik silang nagkatinginan. Ramdam ni Celine ang katotohanan sa mga mata ni Killian. Walang halong biro, walang peke, buong buo. Celine, hindi ako nanliligaw ng biro. Hindi ako nagpapakatino sa harap ng anak mong may robot obsession. Dahil bored lang ako. I'm here because I want to be your partner, your person, the father of your kids. Even if it's not by blood. Yet? Pwede namang dagdagan, di ba? Yabang mo. Pero kinikilig ka. You're impossible. And yet, you're falling for me. I hate you. You don't. Hindi na naghintay pa si Killian. Muling lumapit at hinalikan si Celine. Mas banayad, mas malambing. It was the kind of kiss that made her toes curl and her knees melt. She didn't resist. She kissed him back. As if 5 years of denial had finally cracked open. Isang halik na puno ng pag-asang ang susunod nilang kabanata ay mas magiging totoo, mas magiging buo. See? That's not hate. Pwes, kung hindi hate yan, anong tawag mo dyan? Hope that you finally give me a chance to be the man you deserve, the father they needed, and the partner you never thought you could have. Napatingin si Celine sa kanya, hindi siya makapagsalita, kaya't inirapan niya na lang to. Kapag nabalitaan to ng mga kuya ko, siguradong isusumpakan nila. Then let them. I'll face hell as long as I have you. Tanga. Pero yung tanga, in love sa'yo. Sa mga sumunod na araw, ay muling bumungad sa sala si Kyra Arven, ang kapatid ni Killian, bitbit ang isang box ng cookies at isang matamis na ngiti. Pero hindi ito ang dahilan kung bakit pinagpapawisan ng malamig si Celine. Nang makita ito sa pintuan ng opisina niya sa bahay niya. Hi, can we talk? Just us girls? Medyo naguluhan si Celine, pero pinatuloy niya ito. Naupo sila sa maliit na lounge sa gilid ng opisina. Umikot si Celine sa side table para kumuha ng tubig, pero bago pa siya makabalik, nagsalita na si Kyra. I think it's time you to know the whole truth. Napatingin si Celine, napatigil sa paglalakad. Hindi siya sigurado kung gusto ba niyang marinig to. Iba kasi ang pakiramdam niya. Okay, I'm listening. Napabuntong hininga si Kyra at muling umiti, ngiting may halong pag-aalangan. Killian is the man from that night. Parang may nahulog na yelo sa dibdib ni Celine, nanigas ang katawan niya. What? I was there. I know. He remembers everything. Hindi lang niya alam kung paano sasabihin sa'yo. He was scared, not of you, but of what his feelings could do, especially because you're a Navarro. Dahan-dahan na umupo si Celine, para siyang lumulutang. Lahat ng tanong, lahat ng duda, lahat ng gabing naguguluhan siya kung sino nga ba ang ama ng kanyang mga anak. Biglang nagkaroon ng muka, isang pamilyar na muka. Bakit? Bakit hindi niya sinabi? Because of me. You? I told him not to. Not because I wanted to hurt you, but because I wanted to protect you both. Lalo na kayo ng mga anak mo. The rivalry between our families is no joke. Ayokong magkaroon ng skandal. Ayokong gamitin ng media ang mga bata. I told him to wait, to stay quiet, and he did. Until he couldn't anymore. Alam mo bang umiiyak siyang lumapit sa akin para sabihin na hindi niya na kayang itago para sa'yo?
Killian, Das Orvin cried because he couldn't do it anymore. Ayaw niya na maglihim sa'yo. Hindi makapagsalita si Celine, para siyang binuhusan ng tubig. Nanatili siyang tahimik habang inaabot ni Kyra ang isang maliit na folder. This is the trust fund he created for your children. It's been under their names since year 1. Napakunot ang noon ni Celine. Binuksan ang folder. Nakita niya ang legal papers, 4 na account, isa para sa bawat bata, at isa pang savings fund para sa kanilang future education. Napatakip siya ng bibig, sunod-sunod na tumulo ang mga luha. Ginawa niya to? Every day, he monitored your security. He had someone follow you, not to stalk you, but to protect you. He watched from afar. And when he finally had the chance to be close, he didn't waste it. Sa lahat ng nakidnap, si Kael ang pinakamasaya. Napapailing na saad ni Kyra. Hindi niya alam kung ano ang iniiyak niya. Galit, hiya o kaba. Pero mas nanaig ang pagtibok ng puso niya na ngayon niya lang ulit naramdaman. Isang sandaling unti-unting lumilitaw ang lahat. So all this time, he knew? Yes, and he never ran away. Hindi siya tumakbo, hindi siya nagtago. Sa likod lang siya ng pader, waiting for the right time. Bigla na lang tumayo si Celine. Nilakasan ng loob, tinungo ang garden kung nasaan si Killian. Nakita niya itong nakaluhod, inaayos ang sirang gulong ng minibike ni Owen habang hawak si Sari sa kabilang braso. Si Leo naman ay nasa likod nito, hawak ang isang libro at nakasiksik sa balikat ni Killian. Mukhang wala itong alam sa pag-uusap nila ng kapatid nito. Hindi ito CEO sa itsura nito. Isa itong ama, isa itong lalaki na marunong magpakumbaba, maglinis, magayos, magmahal. Doon sa harap ng araw na papalubog, nawala ang alinlangan ni Celine. Killian? Napalingon ang lalaki, ngumitito, agad tinabi ang mga bata at lumapit sa kanya. Hey, everything okay? You remember that night? Natahimik si Killian at napalingon sa likuran niya kung nasaan si Kyra na tumango dito bago umalis. Hindi ito sumagot agad. Yes, every detail. I've been waiting for the day you'd know. I wanted to tell you 100 times. Bakit hindi mo sinabi? Because I didn't want you to feel obligated. I didn't want you to look at me and feel trapped. Gusto kong piliin mo ko. Hindi dahil ako ang ama, kundi dahil mahal mo ko. But I knew from the very beginning. Lumapit si Celine. Pumatak ang luha sa kanyang mata. Hindi niya napigilan. Alam mo ba kung gaano kahirap ang mga unang taon? Alam mo bang, gabi-gabi akong umiiyak, wondering kung bakit ako iniwan ng lalaking yon. Hindi kita iniwan. Sinabi ko sa sulat na babalik ako. Pero hindi ka rin lumapit. Dahil ako ang natakot, pero kahit kailan, hindi ako nawala, Celine. Humakbang si Killian, maingat at marahan na hinawakan ng pisngi niya, pinunasan ng luha niya. I'm here now, Celine, and I'm not going anywhere. Iligawan mo pa rin ba ako kahit na ako pala ang babaeng yon? Mas lalo pa. Ngumiti si Celine, bahagyang humikbe. Bakit mo pa ako nagustuhan, Killian? Because you're you. Walang ibang babae ang kayang sumigaw sa gitna ng board meeting para lang ipagtanggol ang spaghetti ng anak niya. Walang ibang babae ang kayang gawing battlefield ang kusina para lang makuha ang tamang texture ng pancake. And no one, Celine, no one dances into my life like you did. Alam nito ang lahat ng nangyayari sa buhay niya. Napatawa si Celine sa gitna ng luha. Niyakap niya si Killian, mahigpit, buong buo. At sa yakap na yon, doon siya tuluyang bumigay. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa tiwala. Sa wakas, alam na niya ang buong katotohanan. At sa wakas, handa na siyang mahalin si Killian Das Orvin. Nang walang takot, walang paglilihim, at walang alinlangan. Kinabukasan, hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Killian. Ang tahimik ng umagang yon at ang mga bata ay abala sa kanilang rowing session. Tinawag niya si Celine sa teres ng bahay. Celine, I decided I'm going to talk to your family, lalo na sa mga kapatid mo. Sigurado ka? Hindi sila madaling kausap.
Lalo na si Tyro na malaki ang galit sa'yo at yung nakakatanda kong kapatid. Mas lalo akong hindi makakatulog kung hindi ko gagawin to. Hindi ako lalaban, lalapit ako. Kasi gusto kong maging parte ng pamilya mo. Hindi lang sa pangalan ng mga anak natin. Okay, pero wag mo kong sisihin kung lumapit ka na pero hindi ka na nakalabas. Kung yun ang kabayaran ng pagmamahal ko sa'yo, tatanggapin ko. Nang maghapon, sa malaking bakuran ng Navarro Ancestral's House, isa-isang nagdatingan ang mga kuya ni Sulin na kasama ng mga ito ang kani-kanilang asawa at anak na agad ngumiti kay Sulin. Pero agad napawi ang ngiting iyon nang magsalita si Tyro. Malamig ang boses habang nakatitig kay Kaelion. So, nandito na ang Kaelion das Arven. You finally decided to show yourself? Kumunot ang noo ni Thorn. Ang kapal ng mukha mo, no? After all these years, ngayon ka lang magpapakita. Sumimangot si Teyran at sinamaan ng tingin si Kaelion. What do you want from our sister? At higit sa lahat, what do you want from our nieces and nephew? Tumaas ang kilay ni Terence. Or gusto mo lang ba talaga ng gulo? Nag-aapoy ang tensyon sa paligid. Si Sulin, halatang naiipit na sa mga to. Pero bago pa siya makasagot, nagsalita na si Kaelion, direkta at buo ang boses nito. I'm not here to fight. I'm here because I love Sulin at dahil gusto ko makasama ang pamilya ko, ang mga anak namin. Natahimik ang paligid, parang may bumagsak na bomba sa gitna nila. Napatingin ang magkakapatid sa isa't isa. Sumipol bigla si Aurelia, ang asawa ng Kuya Terence niya. Told you, siya talaga yung tatay. Sabi ko na eh. Umawang ang labi ni Isolde. So, it was him all along? Yung sinasabi mong first love, Sulin? Grabe ka, wala kang kinukwento Hinagpas ni Kalista ang asawa nitong si Teyran. Kilig to, Day! Hindi ito tampo! Kilig to! Nanlaki ang mga mata ni Cassandra. Pero teka, ibig sabihin, si Kaelion ang mystery guy? Yung lap dance mo daw? Lalong uminit ang ulo ng apat na Navarro brothers. Wait, you mean to say, you're the guy from that night? Galit na sabi ni Thorn. Agad na tumango si Kaelion. Yes, ako ang ama ni na Owen, Leo at Sari. Sinubukang lumapit ni Terence, pero pinigilan ito ng asawa. And you didn't even think to show your face? Humugot ng malalim na hininga si Kaelion. Because I was scared. I thought I'd ruin her life. I didn't want to cause more damage. Kaya ako lumayo. But I never abandoned them. I had people protect them. I watched them grow, mula sa malayo. And when I saw a chance to be close, I took it dahil hindi ko na kayang hindi sila makilala. Why now? Hindi talaga nawawala ang inis ni Teyran. Because I realized that no matter how much I protect them from afar, they need a father who is present, not a shadow. Muli ay napuno ng katahimikan ang paligid. Si Tyro ang lumapit sa kanya. Matagal siyang tinitigan. You're brave. I'll give you that. At bigla, hinila si Kaelion palayo. Sinundan siya ni Thorn, Teyran at Terence. Naiwan si Sulin na nag-aalalang nakatingin sa mga to. Sa kabilang dako ng hardin, pinapanood ng mga lalaki si Kaelion. Wala nang galit sa boses nila. Ngunit halatang gusto pa rin siyang kilatisin. Alam mo bang, ikaw ang dahilan kung bakit naging magulo ang dynamics naming apat noon? Pabuntong hiningang saad ni Thorn. What do you mean? May isang babae kaming lahat na pinapormahan noong college. Secret crush kumbaga. Pero wala sa amin ang pinili. Guess what? Ikaw ang pinili niya. Sinamaan siya ng tingin ni Teyran. Wait, si Angela? Sabay-sabay silang nagsabi ng yes. At doon nagsimula ang matinding inis namin sa'yo. Hindi mo alam, ikaw palang common heartbreak namin. Nagpatawa si Kaelion sa sinabi ni Tyro. Hindi siya makapaniwala. So yun ang rason ng tensyon sa tuwing makikita niyo ako? Ang babaw ng galit niyo sa akin. Yup, petty, I know, but that's the truth. Sagot ni Thorn. At ngayon, ang bunso naming kapatid, sa'yo rin nahulog. Malas naming lahat. Masama ang mukhang saad ni Terence. Pero, if you make her cry again, hindi lang petty ang mangyayari sa'yo. Hindi kami natatakot. Sa last name mong Arven. We're Navarro. Asik ni Teyran. Noted.
At hindi ko hahayaang mangyari yun. Ever. Samantala, si Celine ay hinila ng mga asawa ng kanyang mga kapatid papunta sa porch, kasabay ng tawanan ng mga bata sa malayo. Hoy, you didn't tell us. First love mo pala yun? At siya pala yung ama ng triplets? Mabilis na tanong ni Aurelia. I didn't know until recently. Hindi ko rin alam kung paano sasabihin eh. Sana pala pinost mo sa group chat. We would help. May scrapbook pa kami for dramatic reveals. Saad ni Isolde. In fairness, Celine, jackpot ka. Hands-on tatay plus pogi. May abs ba? Tanong ni Cassandra. May abs! Confirm! Naspy ko siya sa pool nung isang beses. Pagbibiro naman ni Isolde. Hoy mga baliw, hindi to teleserye. Actually, teleserye na nga eh. Mystery Man, triplets, family, first love. Ang kulang na lang, kasal. Sumandal si Aurelia sa upuan nito. Napailing si Celine pero hindi mapigilang tumawa. Sa dami ng pinagdaanan niya, ngayon lang ulit siya nakaramdam ng ganitong gaan. Para bang ang bigat na matagal niya ng pasan ay isa-isa ng binibitawan ng tadhana. Sa dulo ng garden, lumapit na si Celine kay Kilion. Nakita niya itong nakangiti, tila nakaligtas sa gyera. So, buhay ka pa pala. Barely, pero worth it. Your brothers, they are scary, but fair. I think we're good. Good? Hindi ko pa alam kung ano ang plano sa'yo after this. Kung pakasalan mo ako, pwede na akong mag-retire sa stress. Huwag kang magmadali, pero maybe one day. Ngumiti si Kilion. Hawak niya ngayon ang kamay ng babaeng matagal niya nang minahal. At sa wakas, hindi na sa likod ng pader, hindi na patago, sa harap ng pamilya ni Celine, sa liwanag ng araw. At sa wakas, nagsisimula na ang bagong kabanata ng pagmamahalan nila. Hindi en grande, wala sa beach, wala sa dinner date, wala ring mga luhong palamuti. Isang simpleng gabi lang yon sa veranda ng bahay nila sa Tagaytay. Medyo malamig ang hangin, may konting hamog, at may liwanag ng buwan na para bang sadyang sumilip para sumaksi sa sandaling yon. Nakaupo ang triplets sa mahabang lamesa at kumakain ng lugaw na may itlog at tokwat baboy. Si Owen ay may hawak na kutsara habang tinuturo kung paano dapat durugin ang chicharon sa ibabaw. Si Sari ay abala sa pagkukwento tungkol sa nakita niyang paru-paro sa garden. Si Leo naman ay tahimik lang pero panay ang lagok sa malamig na tubig, parang laging uhaw. Si Celine, nakaupo sa tabi nila, inaasikaso ang bowls ng tatlo. Nakapusod ang buhok, nakasuot ng simpleng gray shirt at pajama. Pero si Kilion, na nakaupo sa kabilang dulo ng mesa, ay hindi na kailanman nakakita ng babaeng mas maganda pa roon. Sorry baby, can you pass me the salt? Dito to sa tabi ko, Daddy. Pero okay, I'll pass it. Nang abutin niya ang asin, kasabay noon ang isang maliit na kahon na nilagay ni Kilion sa tabi ng mangkok ni Celine. Hindi ito agad napansin ng babae, abala siya sa pag-inom ng kape. Pero nang makita niya ang maliit na box na may ribbon, napakunot ang noo niya. Anong drama to? Buksan mo. Nakataas ang kilay niya, pero sumunod din. Binuksan niya ito at nakita ang isang simpleng singsing. Walang diamante, walang engravement, pero alam ni Celine na sobrang mahal noon. Kael, ano to? Singsing. Alam ko, pero bakit mo binigay dito? Really? Habang may lugaw sa mesa at amoy sibuyas si Owen? Mommy, amoy baby ako! Kontra ni Owen. Napatawa si Kilion, tumayo siya at lumapit kay Celine at lumuhod sa tabi nito. Hindi inaasahan ng triplets ang susunod na mangyayari. Celine, Maria Navarro, alam mo bang, sa buong buhay ko, ito ang pinakamasayang gulo na pinasok ko. And if it's not too much to ask, pwede bang sa bawat lugaw night, sa bawat spill sa sahig, sa bawat iyak at tawa, ikaw pa rin ang gusto kong kasama? Hindi agad nakakibo si Celine. Napatitig siya sa singsing, sa mga anak at kay Kilion na ngayon ay nakangiti sa kanya na parang wala ng ibang mahalaga kundi ang oo niya. Oh my God, you're proposing? Ngayon, habang may patak ng lugaw sa sahig? Turo ni Celine sa dumi sa sahig. Yes, Mommy! Para magka-princess wedding tayo! Hinawakan ni Sari ang kamay niya. Can I eat the ring if you say yes?
Saad ni Leo. Hindi kinakain yun! Sabat ni Owen. Napahagulgol si Celine. Hindi dahil hindi niya gusto, kundi dahil sa wakas, ito na, hindi lang masaya, kundi totoo. Simple, sapat, kumpleto. Yes, oo, yes, Killian, I will marry you. Isang simpleng garden wedding sa Tagaytay ginanap ang kasal. Hindi en grande, pero masaya sila. Ang mga Navarro brothers ay nakasuot ng barong na may kanya-kanyang tatak na may hawig sa personality nila. Minimalistic si Tyro, avant-garde si Thorn, colorful si Tayran, at slick si Terence. Hindi rin nagpakabog si Sayla na halos tarayan ang mga tao dahil daw sa maganda to. Ang triplets ay may sariling mini roles. Si Owen ang nagdala ng singsing, si Sari ang flower girl, at si Leo ang escort ng ina sa aisle kasama ang magulang nila. Habang naglalakad si Celine, ramdam niya ang tibok ng puso niya. Hindi ito fairy tale, mas maganda pa. Lumipas ang mga buwan. Punong-puno ng maliit na bagay na naging malaking dahilan ang saya niya. Akala ni Celine ang kasal na nila ang pinakamasayang araw niya, ngunit hindi. Ang makasama ang pamilya niya araw-araw ay ang maganda at blessings sa buhay niya. I can't believe you're my brother-in-law now. Nakasimangot na saad ni Thorn. Ako rin pero at least hindi mo na ako sinusuntok sa panaginip mo. Natatawang sagot ni Killian. Grabe no, dati gusto ka naming buhusan ng sago sa kalsada. Sabi ni Tayran. Ngayon, tinatawanan na lang namin. Inakbayan siya ni Terence. Basta, huwag mong papaiyakin ang kapatid namin Alam mo na. Masungit na sabi naman ni Tyro. Never. Isang gabi, habang nasa porch si Killian at Celine, nakahiga silang dalawa sa hammock. Nasa tabi lang ang baby monitor. Sa loob, tulog na ang triplets. Alam mo Han, hindi ko alam kung paano naging ganito kasaya ang ending natin. Hindi pa to ending. Start pa lang to ng mas magulo. Pero masayang kwento natin. Minsan naiisip ko, paano kung hindi ka umamin? Paano kung hindi kita kinidnap? Then, I wouldn't spend my whole life looking for you. Kasi hindi ako mabubuo kung wala ka. Tahimik silang tumingin sa kalangitan. May ilang bituin, may malamig na hangin. Pero sa pagitan nilang dalawa, walang lamig, puro init ng pagmamahal, ng pamilya at ng panibagong simula. Mahal kita, Celine. Mahal na mahal kita, Killian. At sa gabing yun, habang tahimik na natutulog ang mga bata, habang humahaplos ang hangin sa kanilang balat, at habang umiindak ang buwan sa tahimik na langit, alam nilang pareho na ito na ang wakas ng kanilang paghihintay at ang simula ng kanilang panghabang buhay. Sa kwento ni Killian at Celine, natutunan natin na love is not always perfect, but it can be real and worth fighting for. Minsan, may mga pangyayaring hindi natin inaasahan. Isang gabi lang at magbabago na ang buong buhay natin. Pero gaya ni Celine, natutunan niyang panindigan ang kanyang mga desisyon, maging matatag sa gitna ng pagsubok, at palakihin ang kanyang mga anak na may pagmamahal. Pinakita rin ni Killian na real love means choosing to stay, kahit mahirap, kahit puno ng hadlang, sa kabila ng galit ng pamilya. Sa kabila ng matinding rivalry, pinili pa rin niyang lumapit, humingi ng tawad, at maging ama, hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Mahalaga ring matutong magpatawad sa sarili at sa isa't isa. At higit sa lahat, ang pamilya ay hindi lang tungkol sa dugo. Ito ay tungkol sa mga taong pinipili mong mahalin, alagaan, at ipaglaban araw-araw kahit gaano pa kagulo ang simula ng kwento nyo. At dito na po nagtatapos ang kwento nila Killian at Celine. Dito lang sa Inday Siren. Ako po si Miss Lee, ang inyong tagapagsalaysay. Hanggang sa muli. Isa na namang kwento ng pag-ibig ang natapos natin ngayong araw. Sana po ay nagustuhan nyo ang kwento nila Killian at Celine. Pero bago ang lahat, magbabasa muna tayo ng mga shoutout at nakakaantig ng mga komento. Pa-shoutout po Miss Siren, Edlin Aba from Kuwait. I love your story talaga, you made my day complete po. Alam niyo po, puro magaganda ang kwento nyo, may mapupulutan na aral.
Nice story and maganda ang boses mo, narrator. Pa-shoutout po sa asawa ko, Coca Edoloverio at Junex Edoloverio. God bless po sa inyo and keep up the good work. Salamat po at sana mapansin kahit ngayon lang from Pinamungahan, Cebu. Maura Jezebel Castro, In the Siren. Napakaganda ng kwento nyo, araw-araw akong nakikinig. Yun talaga ang libangan ko habang inaalagaan ko yung 2 anak ko na may Down syndrome. Nakakawala ng pagod ang mga kwento nyo. Maraming salamat sa magagandang kwento araw-araw. Naway marami pa kayong maparinig sa amin at God bless you, Miss Siren. Taga Malampaka po ako, Kamiling Tarlac. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta sa Inday Siren. Ako po si Miss Lee. At hanggang sa muli nating kwento.